Yes! Good morning! Ayan, Sabado na naman po. So, welcome po ulit sa mga nanonood sa atin ngayong umaga, sa mga viewers natin, sa mga followers natin sa Facebook page, mga subscribers natin sa YouTube, at iba pang Facebook groups. Yes. So, good morning po sa inyong lahat. At isa na naman pong makabuluhang talakayan ng ating pag-uusapan ngayon dito sa UAP o sa Usapang Agrikultura, Paghahayupan, at Pangisna. Yes. Masaya lang tayo ngayong umaga. Good vibes, syempre. Yes, oo. Nabigla kasi ako eh. Oo, dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay para mapataas ang bilang ng biik ng inahing baboy, mga dapat gawin. Yan. So, yan, yung maganda yung magiging topic natin ngayon. Actually, ito yung mga normally na nagiging problema, lalo na dun sa mga nag-aalaga ng inahin, nagpaparami ng biik. Yes. So, kahit matagal na sila nag-aalaga, hindi pa rin nawawala yung ganitong problema. So, yan po yung magiging discussion natin ngayon. Ano ba yung dapat natin gawin para mas dumami pa yung ating mga biik? Iniisip ng iba kasi once na basta may inahin na, parang iniisip nila lahat ng performance ng inahin ay pare-pareho. Yes, oo. So, syempre, ang kailangan natin i-consider din is, syempre, pipiliin nating magiging inahin. Una yan. So, dapat tignan natin yung mga lahi na bibilihin nating mga inahin. Yung gagawing inahin. Ayan. So, dito sa atin Importante sa yan. Pilipinas, di ba, commonly ang inaalagaan mga landrace, Oo, large white, mga yung combination of crossbreed. ng durok. Kaya kasi Oo. meron na tayong inahing durok. Ayun. Meron na po yan. Oo. Kasi itong mga breed na ito, is mataas talaga yung chance na marami silang mag-anak. Yes, oo. At saka hindi lang din naman sa basta maraming mag-anak yung i-consider natin. Syempre, pagkapanganak, kailangan ma-make sure natin na talagang buhay silang lahat. Yes, So, right. yung itong mga breed na ito is talagang may mga good mothering ability. So, kumbaga, hindi nila pababayaan itong mga biik kapag isinilang, syempre, sa pagdating sa pagpapadede nila. So, parang all throughout na hanggat may production pa sila, parang kumbaga hindi nila pagdadamot yung kanilang gatas doon sa mga magiging biik nila. Oo. Importante kasi yan, kung gagawin natin inahin itong mga to, tapos wala man lang tayong idea kung ano ba yung dapat yung physical appearance lalo, napakahalaga nan. Kung hindi natin alam yung mga lahi, at least alam natin yung physical appearance na gagawin nating inahin. Oo. Ano ba yung mga dapat nating tandaan o dapat nating tignan doon sa mga gagawin nating inahin. Isa dun yung mahaba yung katawan. Ay, Yan, oo. tama-tama. Siyempre, ba't mahaba? Kasi kita nyo naman din sa picture, di ba? Oo. Yung haba ng inahin, ibig sabihin, marami yung mailalaman yung biik sa loob. Kumbaga, kung pag nabuntis na yan, kumbaga siksik, lahat ng makikita mo yung pair ng kanilang dede, kumbaga meron yan, merong mga biek o mga fetus na madidevelop. And speaking of nga yung dede ng inahin, Oo. so, kailangan i-check natin na at least meron silang 7 pairs. Yun, At hindi lang basta halaga 7 pairs, yung kumbaga yung agwat nga, pantay-pantay. Kasi nga, kapag dumede na yung mga biik, hindi sila magkakasiksikan or merong hindi maiiwan. So, kailangan pantay yung agwat. Oo. At saka medyo malalayo. At saka bukod po dyan, kailangan tignan nyo kung may history yung inahin na bibilihin nyo, kung nagkasakit ba yan, Oo. kung yung kanilang vulva, kasi mahalaga po yan, yung vulva na dapat medyo well-defined yung hugis, hindi yung maliit. Oo. Na kailangan medyo malaki na... Hindi pa sahod. Yun, tama. Yun, tama. Yun, hindi pa sahod. Kailangan medyo... Yung itsurang parang teardrop, pero pabaliktad. Yun, tama. Dahil kung tayo ay mag-AI o yung pasasampan, malaking bagay po yan dun sa vulva. Oo. Ayan. At isa pa dyan, kailangan yung kanyang paa sa likuran ay matibay. Oo. Yan. Kasi syempre, pag time na magpapalahi tayo, magpapakasta, kailangan kumbaga yung physical na parang endurance din ng Yes, inahin. oo. Syempre, ipapartner din nating barako. Dapat, kumbaga, akma din dun sa laki ng inahin. Baka naman sobrang laki ng barako, tapos yung inahin kumbaga, syempre, lalo na kung first time pa lang na mapapalahian, makakawawa naman, Yes, mapipilay, oo, magkakaroon pa ng mapipilayan. injury. Yes. At imbis na mapakinabangan natin, hindi nagawa na napilayan. Imbis na mag-aanak na siya na ng maraming beke, hindi. So, napaka-importante yan. At isa pa dyan,
kailangan po yung gagawin nating inahin ay tama yung age, yung edad nila. Ilan ba dapat yung kanilang edad bago natin pakastahan yung isang inahin? At least nasa 7 to 8 months siya. Yan, tama po yan. Kasi yung iba, nagmamadali. 6 months pa lang, pakakastahan na o EAA na kasi nagpapakita na to ng paglalandi. Malaki ang factor nun kung madali nating silang palalayin or aga pa lang o bata pa lang sila na wala pang 8 months, pakakastahan na natin. So, may impact po yan kung bakit maglalabas sila ng kakaunting biik. Kasi nga, Ayan. di ba, hindi pa well-developed yung kanilang Yun. reproductive system. So, kahit sabihin natin na, maganda naman yung napili kong dumalaga, mahaba yung katawan, kumpleto yung pares ng dede. Oo. Pero, kumbaga 6 months pa lang, tapos magtataka ka, bakit kakaunti lang yung inanak? At saka, lalo na kung nagpakastahan mo, hindi na-develop yung biik. Diba? So, maano ka, isa lang. Minsan, isa lang namatay pa. So, napakalaking factor po na maganda yung tamang edad ng ating inahin ay nasa 8 months or pataas. At, i-consider din po natin yung timbang nila. Baka Ayun. naman 8 months nga, baka 100 kilos o wala pang 100 kilos, palalahian na natin. So, at least, kailangan nasa 120 kilos po, at least, Ayun. yung kanilang timbang para maganda yung kanilang pangangatawan. Ayan. Kailangan din, consider natin yung management. Napakalaking bagay po na kailangan maganda yung pangangasiwa natin sa ating gagawing inahin. Kasi pinag-uusapan natin dito yung masigurado nating buhay, yung isisilang nilang mga biik. At marami. Oo. So, may factor din dito yung management kasi lalo na kapag sa kanilang kulungan. Kaya nga, ina-advise natin as much as possible, meron silang beddings or hindi nababasa yung kanilang sahig or yung flooring. Kasi nga, halimbawa, nagbubuntis pa lang sila tapos lagi yung binabasa yung sahig, Oo. madulas. Baka yung sa pagbubuntis niya magkaroon ng problema. Yung ina-expect yung dami, madami nga pero lalabas naman mga patay na sila. Yes, oo. Yun yung nagkakaroon ng abortion o nagkakaroon ng mammify doon sa ating mga inahin. Yes. Bukod po dyan, kailangan hindi na i-stress yung ating mga alagang inahin. Baka naman merong stress factor doon sa paligid nila. Merong mga aso, pusa, o mga Hindi sila daga. ganun ka-secure doon sa kanilang kulungan. Yun, isa pa yun sa mga nagiging factor doon sa nagkakaroon ng stress yung ating mga inahin. Ayan. At syempre, yung ventilation din ng kulungan ng inahin kasi baka nakakaranas din sila ng heat stress, hindi nakakapasok yung sariwang hangin, hindi nakakalabas yung masamang hangin. So, nagkakaroon din ng epekto dun sa kanilang pagbubuntis pa lang. Yes, opo. So, isa sa mga dapat nating tandaan yan, yung ating management, yung stress na kailangan iwasan po natin yan dahil syempre, bawat pinasampahan na natin, tapos may stress factor doon sa paligid nila. So, malaking factor yung baka makunan o hindi makakain ng ayos dahil nga hindi maganda yung ventilation na ibinibigay natin sa kanila. So, kailangan komportable yung mga buntis na mga inahin. At saka maalala ko lang din pala, speaking of yung management din sa kulungan, kailangan masiguro natin na laging malinis. Yun. Siyempre yung environmental factor din. Kasi nga, lalo na pag nagbubuntis pa lang, kung halimbawa hindi natin nalilinisan, syempre yung mga bakterya nandyan. So, hindi natin minsan napapansin, baka yung mga inahin ay nakakakain na ng may bakterya or yung mismong kagamitan dun sa kanilang kulungan hindi man lang nililinisan. Oo. So, syempre, prone yung mga inahin natin sa mga virus, bakterya, ayan. At isa pa dyan, syempre, i-consider natin yung gagamitin nating barako o kaya kung tayo nag-AAI, maganda yung quality ng similya na ating i-inject or gagamitin barako sa gagawin nating inahin. Ayan, napakalaking factor din po yan. So, hindi lang syempre yung pag-maintain sa inahin. Lalo na kung tayo nagre-renta lang, hindi natin sariling barako, hindi natin sure kung talagang Kumbaga, fertile yung barako, di ba? O, kumbaga, in-hit na nga yung ating inahin, walang problema sa inahin. Kung ang problema natin, barako. O, di ba? So, paano madidevelop ng maganda yun? Kung mag-develop man, iilan lang. So, apektado pa rin yung dami o yung liter size ng ating mga inahin. Ayan. Kung kino-consider natin yung maturity ng inahin, ganun din sa barako. Kailangan din masiguro natin na kung halimbawang magre-renta lang tayo ng barako, syempre yung sa mapagkakatiwalaan natin yung mapagre-rentahan. Kasi nga, hindi natin sigurado kung syempre yung health
condition din ng barako. Malay mo, baka na may infection naman yung barako. So, malaking factor po yan. Hindi magaganda yung madidevelop ng mga biik doon sa inahin. At saka, syempre, kung AI tayo, syempre yung mga legit na similya, yung bibilihin natin o doon tayo kukuha na supplier na Yes. legit. Ay, makakapag-inquire naman tayo sa Yes, kung ano yung oo. mga dapat na similya na kailangan dun sa ating alagang inahin. Kung ano yung magandang i-pair doon sa breed na meron Yes, tayo. oo. At isa sa pinakamahalaga pa rin, yung nutrition. Yan yun yung magandang nutrition na ibibigay natin sa ating mga alagang inahin. Oo. So, may mga kailangan tayong feeding guide na kailangan natin i-consider. Kasi yung iba, syempre, ginagawang para lumakas daw yung inahin, papakainin nila ng 3 kilo, o minsan mataas pa, hanggang 4 na kilo, papakainin lagi na papakain. Hindi po dapat, dahil po, meron po kasing guideline na kailangan sa ganitong age, sa ganitong araw na kanilang pagbubuntis, kailangan ganito lang yung dami ng kanilang kakainin. Dahil po, pag naparami, syempre alam natin ang inahin o mga baboy ay walang sweat glands yan. So, yung init ng katawan nila nasa loob lang. Pero pag buntis yan at pinakain natin ng marami, posibilidad na matutunaw yung mga fetus dun sa loob. Kasi mas tataas pa yung body temperature nila. So, maapektuhan yung mga fetus sa loob at matutunaw. Kaya yung iba, hindi nagtutuloy sa panganganak. Or magtuloy man, iila lang yung litter size. Kumbaga, 1, 2, 3. So, hindi pa naka-6 o naka-7. So, sayang naman yung effort natin na ilang araw na magbubuntis o ilang buwan yung magbubuntis, 114 days. Tapos, ang ina-expect natin siguro, yung mga inahin ko, magluluwal ng mga 12, 10, okay na yun. Pero 2 lang. So, sayang naman yung ating effort. Kaya, ito po yung feeding guide na pwede nyo maging guide para maging maganda yung pangangatawan, yung madidevelop na fetus doon sa mga inahin. Ayan. So, makikita nyo po, pagdating ng 1 araw hanggang 3 araw, at least 1 kilo lang po yung ating papakain. Na hanggang ano po yan, na 1 araw po yan, per day po yan. Okay. So, nakalagay natin dyan, ration o pakain, yung feeds na ibibigay natin, gestating feed o breeder feeds ang ibibigay natin. Pagdating naman po ng 4 na araw hanggang 30 days, unti-unti natin itataas yung pakain natin hanggang sa dapat ang papapataas natin hanggang sa 4 na araw, nasa 1.5 kilos na. Siyempre, ang papakain po ulit natin dyan is gestating feeds or breeder feeds. At pagdating naman ng 31 days to 90 days, unti-unti pa rin natin itataas yan hanggang taas siya ng 2.5 kilos. Per day po yan, per head. Sa buong araw na yan, gestating feeds pa rin ang ating ipapakain. And then, pagdating po ng 91 days to 106 days, itataas pa rin natin paunti-unti yan hanggang mag-gain niya yung 3 kilos. Gestating feeds pa rin yan. Pagdating naman ng 107 yan to 110, unti-unti na nating i-reduce yan sa 2.5 kilos to 2.8. Depende po yan din sa sistema ng inyong pagpapakain. And then, yan po ay lactating feeds na. Hindi breeder feeds. At least sa lactating feeds po, mataas ang protina, vitamins and minerals na para nakaka-enhance ng pag-production ng kanilang gatas. Kaya lactating feeds na yan. Pagdating ng 110 to 113 days, i-reduce na po yan ng 1 kilo hanggang sa due date niya na o time na manganganak na siya, wala na siyang pakain. Hanggat maaari, 1 araw na walang pakain na po yan. Bawa, manganganak ngayon, hanggat maaari kinagabihan, wag mo na siyang papakainin hanggang ngayon. Kasi malaking factor yun eh. Kasi mabubusog, lalakian siya, mahihirapan siyang manganak. Ayan, yan naman. Tapos, may pagkakataon baka ma-constipate yung ating mga inahin, malaking factor din yun sa paglabas ng mga biik. Yun. So, ganun pala yun. Hindi basta, kasi siguro yung thinking ng iba dahil buntis yung inahin, ako, syempre may mga kakaing biik sa loob. So, kailangan madami akong ipakain. Hindi pala ganun. So, parang yung beginning nung pagbubuntis nila, medyo kukunti lang. Para naman sa tao, di ba? Pag buntis ka, sa unang ilang buwan mo, okay lang kumain. Pero pagdating ng 5th, 6 months to 7 months, i-reduce mo na. Bawal na yung mga high carbo kasi nakakalaki ng tiyan. Mahirapan ka rin, baka ma-CS ka pa.
parang ganun din yung sa mga inahin na baboy. Ganun din po yung gagawin natin. Kailangan guided talaga. Yes, guided talaga. At syempre, hindi lang yung dami ang i-consider natin. Syempre, yung nilalaman ng feeds, kailangan po masustansya, tama yung protina, tama yung carbo, vitamins, mineral, amino acids na nakapaloob doon sa feeds na ibibigay natin. So, syempre, yun namang mga katulad yan, pinakita na natin kung anong reason, kung gestating ba, kung pang breeder or lactating. Syempre, akma na yung mga nutrient requirement niyan. Yes, Depende tama. doon sa stage na nung pagbubuntis nung inahin. Oo. At matatanong nila, ma'am, paano ma'am yung ating yung mga alternative na feeds na nakapaligid sa amin? Maglalagay ako ng kamote, maglalagay ako ng gabi, yung mga dahon-dahon. Pwede naman po yan, pero wag pa nating kalilimutan, maglalagay pa rin tayo ng commercial feeds. Kasi ang mga saging, kamote, maganda naman po yan. Kaso, hindi pa siya sapat. Kumbaga, ang mga darak ay more on maganda yung carbo na, pero kulang pa rin sa protein at mga vitamins. Kaya po nga dyan, ang sinasabi natin, maglagay pa rin ng mga commercial feeds at sasamahan pa rin natin ng para mas mataas yung vitamins, mineral, yung ating NBM. Dahil malaking bagay yan para masustain yung pangangailangan ng vitamins, mineral, yung mga micronutrient na kailangan ng mga buntis na inahin. Yan po, makakatulong. And then, sasamahan pa natin ng technology para kung meron tayong alternative na pakain o ilan lang yung feeds na binibigay natin, makukuha, mayu-utilize ng lalo ng katawan ng inahin para sa kanilang pag-develop ng mga biik. Ayan. At syempre, kapag nanganak na sila, syempre, marami silang maipoproduce na gatas. Yes, So, kumbaga, oo. hindi makukulangan yung mga biik doon sa kakainin din nila. At saka nagiging problema dyan, ma'am, tama naman yung pakain ko eh. Tama yung dami, pero bakit ganun pa rin yung nangyayari doon sa mga inahin namin? Pang ilang parati na nga, lilima pa rin, aani pa rin, hindi pa ako makapito. Diyan naman po yung pumapasok yung technology. Kasi subok na po yan. Talagang may mga user tayo, mabanggit ko lang si Ma'am Gemma, taga Ilocos po yan. Nagkaroon ng problema yung inahin niya, hindi talaga mabuntis, pakain na ng pakain. So, nag-try siya ng technology. So, ilang ano lang yon, pinakastahan niya. Alam mo, ilan yung biik? Nasa 8 hanggang 10 yung isa niyang inahin. So, siya, talagang blessing daw kasi first time niya makaanak yung kanyang inahin na ganun yung kadami yung mga biik na inanak niya. Yun, inanak ng kanyang inahin. Ayun. So, malaking bagay po yung technology plus yung NBM plus syempre, malaki yung feeds, nakatulong pa rin yung paggamit niya ng 1:5 hog budget feeds. Bukod doon sa NBM A2V, and then nag-hog budget feeds pa siya, at meron siya ding kinuhang inahin na hindi nanganganak, sayang kasi mahal yung inahin. Din yun ang ginamit niya na pakain, 1:5 A2V NBM. Alam mo na paanak niya yun, ilang buwan pa lang. Ikakal niya na nga, pero nanganak pa rin. Ang naanak nung hindi ako nagkakamali, 8. Diba? Sayang pa rin. Oo, ang gaganda. Ang gaganda ng mga biik. Hindi ko lang lang yung mga picture. Meron tayong picture na nila natin na ipakita sa kanila. Pero, yan po, ang nangyari doon sa mga nagkaroon ng problema na hindi nanganganak yung inahin, kakaunti yung mga anak. So, ito yung ginamitan nila ng technology plus yung 1:5 NBM. Kasi nga dito, nako-correct ng technology. Yung mga, kung ano man yung mga problema sa cells, sa katawan ng hayop or ng inahing baboy, especially sa panahon ng pagbubuntis nila. So, kumbaga masisiguro natin na talagang nai-intake nung inahin yung mga nutrients na meron doon sa feeds. Yes. Dahil efficient na yung cells nila. Saka bukod pa dyan, mabigay pa rin natin ng tip, yung taga Batangas, si Ma'am Joanne, ang tagal niya na gumagamit ng 1:5. First time niya rin kasi ang inahin niya, may 3 hanggang 4 na inahin siya. Talagang mahirap pagbuntis. Simula nung siya gumamit, yung mga inahin niya talagang 2 oras lang lumabas lahat yung mga biik niya. At naka 10 hanggang 12 yung inanak ng kanyang mga inahin. Walang kahirap-hirap. Diba? Oo.
So, yan po, yun ang mga pwede natin gawin bukod dun sa mga nabanggit natin, i-consider pa rin natin yung mga technology na nalalaman natin, try natin po at baka makatulong po sa inyo. Na-discuss na natin, so i-consider po natin nutrition, lahi, management, at syempre yung mga environmental factor katulad ng stress. So, ilimit po natin yung gawin po natin na mas maganda yung ating pagpapangasiwa doon sa ating mga buntis na mga inahin para panganak sila ng madami, maluwag, at hindi nahihirapan yung mga inahin natin. Ayan. At syempre, kung maggagawa tayo ng mga alternative feeds, so syempre, dapat may guidance tayo dun sa mga expert natin or sa mga nutritionist para tama yung ratio ng ating paghahalo dun sa ipapakain natin. Habang naghihintay pa tayo, kung may mga hahabol na tanong, no? So, wag muna kayong bibitiw kasi meron tayong good news ngayon. Good news. Yes. Syempre, ito ay tungkol dun sa isang technology user din. So, marami siyang mga inaalagaan. So, kumbaga napaka-generous niya para i-share yung mga naging experience niya yung tungkol dun sa kanyang pag-aalaga. At saka gusto niya talaga is mag-venture sa organic. Yes. So, kumbaga naibahagi niya sa atin at may permission naman na para i-share yung kung ano man yung mga binahagi sa atin. So, ipapakita namin sa inyo ngayong umaga. Ayan. Yan, galing kay Sir Robert Manuel Mojica. So, baka sabihin nyo kasi kami lang yung nagsasabi ng mga feedback. So, kumbaga, pinapakita lang namin na talagang ito yung mga talagang exact na messages nila sa amin dito sa Facebook page. So, sabi ni Sir, napakahusay naman po ng Atovi Made in the Philippines. Isa po akong president ng isang samahan dito po sa bundok. Matagal na po akong nag-aalaga ng mga manok, rabbit, at paghahalaman po. Marami na po akong napapanood about sa Atovi. Hindi po kasi ako naniniwala agad-agad noon. So, medyo hesitant pa pala siya dati. Pero po, minsan sinubukan ko po itong Atovi, kailan lang, at napakahusay pala. At totoo sa ngayon, meron po akong inaral na matatapos na po. Ito ang integrated farming methods as a natural, organic, and good agricultural practices. So, kasama ko po ang Atovi sa aking plano, ma'am and sir. Minsan lang po ako nakagamit, sir, ng Atovi. Mahusay po. Malaki po ang pagkakaiba pag may Atovi po. Kaya Atovi na po kami. So, kumbaga, nagkaroon siya ng comparison. Siguro nung time na hesitant pa siya, may mga alaga siya na hindi niya ginamitan. Tapos, meron siyang tinry na merong technology. So, na-compare niya. And then, so, nag-send siya sa atin ng video nung kanyang inaalagaan. So, ito ay yan yung sa broiler. Oo. So, sabi niya dito, isa nga, gusto niya natural, organic. So, mga pinapakain niya yung mga kakawate, mga malunggay. So, talagang mga dahon-dahon lang. Pero, kung bagang titignan mo, para akala mo feeds na agad yung pinapakain ni Sir. Pero, ang lalaki. Saka, syempre, sa tulong na rin ng technology. Tsaka yung management, may kita nyo na nakaipabayan yung kanyang beddings. Kahit dyan na sila dumudumi, makikita nyo dyan na talagang yung dumi nila, hindi lusaw. Tingnan mo, maganda yung ipot. Kumbaga, kung magko-collecta ka ng mga dumi ng manok, so, magagamit mo na kaagad dun sa, as fertilizer dun sa, kung may mga tanim. So, nung, nag-dress sila, nung kanyang hinarvest na broiler, maganda po ang resulta. Umabot po ng 2.2 kilos ang isang manok na dress na. Wow, ang laki, no? So, ayan yung bigat proof niya. So, ayan, nag-send pa siya na ibang picture. So, ang So, dami ayan pa niyang si mga Sir, na dress. Ayun, pati mga napakinabangan, pati yung mga paa, mga ibang lamang loob. Oo, laman loob. So, ayan, nung tinanong kasi natin kung ilang days nyo na i-harvest. So, sabi niya, 38 days po. Kaya maganda po ang Atovi. Walang amoy, walang langaw, at malasa ang ating manok po. Natutuwa po ako dahil malaki ang pinagbago po. Kung dati mabaho at problema ang pupo, ngayon hindi na po at walang mortality sa ngayon. Salamat po sa Atovi. So, sabi niya, maging progresibo man yung mga engineer, architect, doctors at iba pa, pero kung wala po ang farmers, babagsak po ang ekonomiya ng bansa. Siyempre naman, malaking bahagi natin yung mga farmers at sila talaga yung isa sa mga bumubuhay din sa atin eh. So, ito po ang pagtutuunan po namin ng pansin. Ang bagong naming integrated farming methods as a natural organic, kasama po ang mahusay at magaling yung naimbento, ang Atovi po. Ayan. Ako, maraming salamat. So, ayan. So, sabi lang ni Sir dun sa huling message niya. So, kapag na-push na yung kanilang project, so, i-update na niya tayo kung ano yung mga susunod pa nilang gagawin. So, dun sa mga nabanggit niya, ayan, mukhang magbe-venture din siya sa pangisdaan. May mga pan, may ano yan. May mga crayfish pa siya. Kangkong. Okay.
So, ayan, maraming salamat po kay Sir sa kanyang generosity. So, At kung meron po tayong question o nahiya kayo mag-comment doon sa ating inbox po dyan, pwede po kayong tumawag sa mga numbers na to. Ayan. So, mga contact numbers po ng office, 0917-540-8887, 0939-917-2858, 0917-502-1007, at 0917-875-4262. At syempre, pwede rin silang tumawag sa ating direct line or landline sa 8842-3003. Ayan. At syempre, nandyan po lagi ang Facebook page na Atovi Nanotechnology. Pwede po kayong direct na mag-message sa amin dyan at may mga sasagot po sa inyo. At syempre, huwag niyo pong kalimutang i-visit ang aming website, www.atovinanotechnology.com. So, may mga information po kayo makikita dyan tungkol sa technology at iba pa naming products. So, may forum section pa rin po ang aming website. So, kung may mga questions po kayo, pwede rin po kayo mag-post ng inyong mga tanong at may mga sasagutin po sa inyo. Ayan. And may Facebook group rin tayo called Yes. Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization or LATO. Ito po ay para sa mga farmers, would-be farmers or farmers at heart, na gusto maging part ng isang community kung saan, kung naghahanap kayo ng supplier or mabebentahan, pwede kayo mag-post doon. Kung gusto niyo ng guide from other farmers, mga tips, pwede kayo rin mag-post doon para magtulong-tulungan lang tayo doon sa group na yun. Yes, oo. At saka pwede nyo pong i-visit yung YouTube channel namin na Ayan. Team Atovi. Lahat po ng mga discussion namin na nakaraan pa sa UAP at saka sa Farmer's Talk, mapapanood nyo po doon. So, at pwede po kayong mag-comment at may sasagot po dyan. At syempre, huwag nyong kalimutang mag-subscribe. At ay follow nyo kami sa aming TikTok account na Team Atovi At Atovi at Nanotech. Atobite. Yun. Basta i-search nyo lang kasi ang dami na po namin mga views dyan. Ako, baka trending na yung ating isang video dyan. At makikita nyo po sa likod, napapractice na po kami doon. So, antabayanan nyo yan. Yes. Oo. Ayan, so pahabol pala, no, may message sa atin si Miss Cheryl. Sabi niya, additional info po, feeds management po kasi minsan hindi napapansin na may amag or mycotoxin na feeds na pinapakain. Kaya nagkakaroon ng metabolic heat sa loob ng katawan ng inahin kaya nalulusaw ang biik. Yes, Yes. tama. So, yung part na i-consider natin sa nutrisyon at pagpapakain. oo. Yes, dapat di ma-contaminate yung feed. So maraming salamat po ulit sa panonood at pagsubaybay dito sa UAP or sa Usapang Agrikultura. Paghahayupan, At pangisdaan. So magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Sabado. And always remember, Team Atovi will continue to educate. share, and inspire others. Bye-bye!